Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog, hello everyone! For today's video guys, i-share ko lang sa inyo kung bakit karamihan po sa mga Pilipino ay ayaw po ng trabahong housekeeping o tagalinis dito sa Canada. Unang dahilan nila, nasashock sila na ganun lang magiging trabaho nila. Siguro sabihin natin na ang nasa Pilipinas silang sa trabaho ay malaki po yung sahod nila at magaganda po yung posisyon nila sa trabaho nila. Kaya pagdating dito sa Canada ay na-shock sila na ang magiging trabaho nila o ang bagsak lang nila ay tagalinis dito sa Canada. Saka siguro nahiya din sila na ganun magiging trabaho nila o hindi nila kayang tanggapin na pagdating dito sa Canada ay magiging housekeeping lang. Pero alam niyo naman guys na kapag housekeeping kayo dito sa Canada ay malaki naman po yung sasahurin niyo. Alam niyo ba na sasahod kayo ng more than 1 million sa isang taon. Sa isang taon lang kikita kayo ng more than 1 million. Housekeeping lang pero magiging isang milyonaryo kayo. Pero yung ibang mga Pilipino ay ayaw po ng ganyan. So, i-share ko lang sa inyo guys na karamihan po sa mga nandito sa Canada na mga naging permanent residents na, naging Canadian citizen, ay lahat po yan ay pinagdaanan nila o nag-umpisa po sila sa mababang posisyon hanggang sa umangat po yung mga buhay nila dito sa Canada. So normal po yan, normal po. Karamihan po sa kanila ay dumaan din po sa pagkukuskus ng CR, pagkukuskus ng lababo, pagkukuskus ng sahig. Lahat po yan ay pinagdaanan nila. Lalong-lalo na po kung kailangan po nila mag-double job or mag-triple job para po sa mga pamilya nila, para ma-survive yung mga pang-araw-araw at mga financial nila dito sa Canada. Kung kayo po ay malakas po ang loob at kaya niyo pong tanggapin na maging housekeeping dito sa Canada para sa umpisa lang. Kasi hindi naman po tayo hanggang doon lang eh. Hanggang sa umpisa, pasukin natin yung housekeeping. And then kapag naging stable na tayo at kung maluwag na kayo sa pera at meron na kayong enough experience, ay pwede naman po kayong mag-switch ng job nyo. Kung ano po yung nakaline sa skill nyo, kung ano yung pong experience nyo, ay yung po ang pwede nyo po sukan kapag kaya nyo na po. Kung stable na po kayo dito sa Canada. For the meantime, habang nag-umpisa pa lang po kayo dito sa Canada, ay pwede nyo pong pusukin yung pagiging housekeeping. Huwag na po muna tayong maging mataas ang pride natin. Huwag natin ikahiya na magiging housekeeping lang tayo dito sa Canada kasi marami naman po yung benefits. Mga benefits niyan ay kayo ay na-promote kung kayo po ay nasa hotel at kung kayo po ay na-promote bilang executive housekeeping ay pwede po kayo makapag-apply ng permanent residence. Yun lang, ang housekeeping po ay wala po talaga yung housekeeping pathway. Kailangan nyo po lang ay parang stepping stone nyo lang na maging stable kayo dito sa Canada at makagain kayo ng experience ay pwede na po kayong mag-switch ng work nyo. Sa mga Pilipino na nagbabala po na pumunta dito sa Canada, lalo na po kung kayo po ay magtuturist or mag-visit visa, try nyo po pasukin nyo maging housekeeping. Kasi po kung mag-housekeeping po kayo, ay madali lang po kayong makahanap ng trabaho. Huwag nyo na pong isipin yung posisyon nyo sa Pilipinas kasi wala na po kayo sa Pilipinas, nasa Canada na po kayo. Ito po yung reality dito na mag-umpisa po tayo sa mababang posisyon hanggang sa mga tayo. Kaya lahat po ng mga naging citizen dito ay dumaan din po sa mababang posisyon. Wala po yung ganyan na pag umpisa tayo sa taas, yun ang magiging life natin. Hindi po ganun yun. Ang reality po dito ay umpisa tayo sa pinakamababang posisyon hanggang sa umangat tayo sa trabaho natin o kung ano yung maging work na talaga natin. Kung ano yung work na gusto natin. Basta ang importante ay nandito na po kayo sa Canada. Kasi po marami po akong na-experience na dito sa Canada na mga ano po sila, mga engineer sila, mga teacher, abogado, doktor. Yung iba po dyan ay pinili po na mag-housekeeping muna dito sa Canada. Bakit? Para po sila ay makasurvive. Kasi po kung kayo po ay mag-tourist dito at maging visitor visa, ay kailangan nyo po makasurvive. Kung hindi nyo po tatanggapin yung housekeeping job, wala naman po sa inyo mag-hire agad eh. Kasi po yung mga posisyon na yan ay para po sa mga Canadian citizen. Kung kayo po ay teacher, ay hindi naman po kayo pwede isa lang agad sa pagiging teacher. Kailangan nyo din po yung pagdaanan, kailangan nyo pong ipasa ang exam na yan. So for now, mag-housekeeping muna kayo dito sa Canada. Try nyo mag-apply sa hotel o kaya sa mga employer na magiging housekeeping po kayo. Kasi meron naman po ibang mga employer na sa una ay housekeeping muna ang ibigay sa inyo na work
And then kapag nagustuhan na po kayo at may mga anak naman po silang maliit, ay pwede po kayo mag-switch as a caregiver. For the meantime, yun na muna yung anuhin nyo guys na trabaho as a housekeeping para po kayo ay magkaroon po ng trabaho dito sa Canada at meron kayong pang sustento, pang araw-araw nyo, lalo na kung wala kayong family dito at kayo ay solo lang. So, yun na po, wag lang muna kayong mamili ng trabaho. Saka na kayong mamili ng trabaho kapag kaya nyo na po. Pag may experience na kayo at meron na kayo na pera, yan, pwede na kayo mag-switch ng as in talaga yung gusto nyong trabaho. Tulad ko guys, di ba? Pumasok ako dito sa Canada as a housekeeping. Kaya certified caregiver ako, meron akong experience sa elderly, pero mas pinili ko maging housekeeping. Kasi yun yung the best way na makarating po ako dito sa Canada. Ang unang choice ko po, ang unang plan ko po ay talaga yung caregiver pathway. Ang problema ay sobrang dami ng backlog at sobrang tagal ng processing ng caregiver pathway. So, kaya nag-switch na ako as a housekeeping kasi nga ito yung pinaka mabilis na pathway. O, tingnan nyo naman guys, nandito na ako last year pa sa Canada. At ngayon mga ilang few months, magiging caregiver na rin ako dito sa Canada. So, ganun lang po guys. Tanggapin natin yung mababang posisyon. At unti-unti po ay matutupad din natin yung work na gusto natin. Sa umpisa ay housekeeping muna tayo. Then, kapag okay na tayo, ay pwede na po tayong maging caregiver or maging mag-work kayo sa office. Kung ano yung line of experience nyo, pwede nyo na po yan makuha kapag dating ng tamang panahon. Kung kayo po ay pupunta dito sa Canada, huwag po muna kayong mamili ng trabaho kung ayaw nyo pong maging homeless dito sa Canada. Basta, ang importante ay marangal na trabaho, walang problema kung tayo ay magkukuskos, maglilinis ng bahay, maglilinis ng CR, o mag-work tayo sa hotel, magkapalit ng bedsheet, or maglilinis. Lahat po yan ay pagdadaan nyo kung kayo po ay housekeeping. Okay lang po yan. Ang importante, marangal na trabaho at kumikita tayo ng malaki sa isang taon at nakakapagpadala tayo sa Pilipinas. So, yun lang guys. Ang mga kapwa ko Pilipino dyan, iwan nyo na muna yung mga pride nyo sa Pilipinas kung kayo po ay pupunta po dito sa Canada. Lalong-lalo na po kung kayo ay magtuturist or visitor visa dito sa Canada na alam naman natin na maghahanap kayo ng trabaho. So, ang payo ko sa inyo, apply nyo na muna ang housekeeping kung ano yung posisyon na ino-offer sa inyo, kahit mababa lang, kahit sa kitchen, tagalinis ng restaurant, walang problema yung basta mabigyan kayo ng papel, magkaroon kayo ng work permit, at sasahod kayo, at meron kayong pang sustento sa buhay nyo dito sa Canada, yung pang araw-araw na gastusin nyo sa Canada. Huwag na muna kayong mamili. Kasi mahirap pong makipagkompetensya dito sa Canada kasi marami pong mga license po dito at marami naman po, hindi lang po mga Pilipino ang nandito. Marami po tayong mga kompetensya dito ng mga Chinese, Indian, lahat po na iba-ibang lahi ay nandito po. So, hindi lang po mga Pilipino ang kompetensya natin. So, ang masabi ko sa inyo ay i-grab nyo kung ano yung offer sa inyo. Tagalinis, kahit anong posisyon ng mababa ay tanggapin nyo guys. Okay? So, sa umpisa lang naman yan, hindi naman po tayo forever na magiging tagalinis. Kasi meron pong taong panahon para tayo ay umangat dito sa Canada. Ang importante, magtiis at magtiyaga tayo sa buhay dito sa Canada. Kasi kalaunan po ay magiging successful din po tayo dito sa Canada. Lalo na po kung yung hangharin natin ay maging permanent resident sa Canada at maging Canadian citizen ay lahat po ay pagdadaanan natin sa mababang posisyon. So, yun na guys, na-share ko lang sa inyo na tungkol sa mga Pilipino na ayaw po mag-housekeeping dito sa Canada. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko ay nakakatulong po sa inyo. Please pakiclick naman po yung notification para ma-notify po kayo sa mga bago ko video. So yun lang guys, thank you for watching. Good luck po. Bye!